Nako, speaking of mountain partner at Sierra Madre na sinasabi mo nga na tinitingnan din ngayon, alamin naman natin kung ano ang gagawin na paghahanda ng Cagayan dahil nga po papasok ang bagyong Uwan at ang forecast ay maaring Isabela Cagayan ng unang paglalandfallan netong si Uwan. Kausapin natin ang head ng Pidrimo Cagayan, si Sir Rueli Rapsing, joining us this morning. Sir Rueli, magandang umaga po. Peter Atrica sa programang Balitapatan. Welcome back. Magandang umaga po, Sir Peter, Ma'am Rika, at sa inyong mga taga-subaybay. Sir Rueli, si Peter po ito. Ano po ang mukhang base sa trending, sa tracking, mukhang Aurora or Isabela, pero napakalawak po ng clouds at nitong si Uwan na papasok pa lang. So your preparations in Cagayan, particularly dun po sa downstream, if you can share them with us, sir. Yes, sir. Maaga pa lang nagpatawag na yung ating butihin at mahal na gobernador, Governor Aguipay, ng early preparedness po. Kahapon lang ay nag-convene tayo ng pre-disaster risk assessment po. At doon ay pinag-usapan natin yung deployment po ng mga personnel natin to cover the entire province. Dahil ang concern po talaga namin dito sa Cagayan, hindi man kami tutumbukin nitong si Super Typhoon Pungwang, ay ang daladala po nitong pag-uulan. Lahat po kasi nang ibabagsak niya sa Region 2, kami po ang sasalo since we're the catch basin. Yes. So 70% of the province is highly susceptible to flood at hindi lang po yan, pati rain-induced landslide. So we recommended yesterday to cover the entire province is to activate an area command, of which under that command ay 8 incident management teams to cover an area of responsibility each na 4 na municipality ang kanilang ima-manage po. And kasabay po niyan, yung activation po ng mga Purok Disaster Brigades po natin at mga community emergency responders in every barangay. Ganun na rin yung coordination natin with the LDRMOs ng kanilang mga early preparations. Sa katunayan, ngayon po ay tuloy-tuloy yung pruning at declogging ng mga waterways dito sa bawat bayan. As to food and non-food items naman, tayo sa province po may 2 warehouse tayo sa capital at sub-capital Lalo, of which kaya nating i-augment any shortage ng supply ng mga local government units maging sa mga barangay po natin if in case ma-short po sila. At yung mga assets po natin ng ating provincial engineering ay may 4 na fleet distributed the entire province. Meron sa Pamplona, sa Gonzaga, sa Lalo at dito sa Tugigaraw. So all of that on standby. If in case itaas po yung alert status natin in either blue or red, the local chief executive can conduct preemptive kapag nag-blue na ang emergency response protocol po natin is preemptive evacuation. Kapag tinaas na ng red, the local chief executive can conduct forced evacuation as an early response protocol po natin. Sir Rueli, meron kaming narinig na report na maaari o baka nagpalabas na ng tubig ang Magat Dam. Kayo po ba'y apektado pag nag-release ng tubig ang Magat Dam? Yes, sir. Talagang sasaluhin po namin yan. In fact, sa panayam po ng NIA Administrator yesterday, ang sinasabi po niya ay unti-unti na silang nagpapalabas ngayon para ibaba yung water level nila into 180 na normal level po ng Magat Dam para hindi siya mabigla sa volume na ibabagsak ng Super Typhoon Pungwang po. Okay. Sir, mukhang malaki po talaga ito at magiging malakas. Magsisimula na po ba kayong mag-conduct ng preemptive evacuations? Sa ngayon, ma'am, wala pa because the Office of Civil Defense has not called for a pre-disaster risk assessment yet. Bagamat kami ang medyo
nagpatawag yesterday na una sa kanila. But we will have to wait for them if they will be raising the alert level into either blue or red po. Opo. Kailan po ninyo ito gagawin, sir, kung ang expected na pagpasok nito ng PAR ay this evening na po? Yes, ma'am. Mararamdaman po namin dito sa province from yan by either evening of Sunday Tagal pa pala. onwards. Ano? Oho. So, by mamaya siguro, kasi ngayon yung pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense Region 2, if the alert level will be raised to red, ngayon din ay coordinated na rin sa mga local government units natin doon sa mga early response protocols natin na itutupad po nila. Opo. Sir, ano po ang abiso natin? Kasi sa mga nakikita natin sa Cebu videos, no, marami po yung mga apektado na mga farmers at saka yung mga nag-aalaga ng livestock na hindi po nila maasikaso na yung kanilang kabuhayan. Ngayong may panahon pa po kayo, ano po ang abiso ng PDRIMO? Yes, ma'am. In coordination with the Office of the Provincial Agriculturist po, we've already announced early since third cropping po tayo ngayon. Those that are ready to harvest their crops na, mag-harvest na po. At yung mga hindi pa, talagang madadatnan yun na Super Typhoon Pongwang po. Okay. Paki-explain nga po sa amin please, Sir Rueli, bakit ang lagi naming naririnig kapag medyo na may nananalantang bagyo ang Santa Ana? Alam namin na coastal town itong Santa Ana, pero marami pang coastal towns kagaya ng Gonzaga, Bagao, Peñablanca. Hindi namin masyadong naririnig. Paki-explain nga po sa amin yun. Yes, sir. Ang Santa Ana kasi yun yung pinaka-northeastern tip natin, sir. At doon talaga yung highway ng mga typhoon, sir. No? Kung dumaplis man sa amin, tatamaan pa rin yung northeastern tip ng province. Okay. And yung the rest of the coastal areas, nasa northern and northwestern part, hindi po siya nadadaanan nung track ng bagyo po. Yes. So, yun at yun lang pa po ang nadadaplisan dito sa amin. Kung hindi man kami tinutumbok, dumadaplis lang sa amin, hagip pa rin yung Santa Ana, sir. Opo. Kasi parang parang tenga itong Santa Ana no. Naka-extend siya. Pero ang Sierra Madre mula Cagayan hanggang Quezon yan. Meron bang value ang Sierra Madre dito sa Cagayan? Malaki po. In fact, nung kay Lawin po, sir, kung wala ang Sierra Madre, talagang lapnos kami lahat noong 2016. It is because of Sierra Madre, medyo napahina yung Super Typhoon Lawin at that time. Yes. Shield po natin, kalasag po natin dito sa province ang Sierra Madre po. Tama po. Mabutit nabanggit nyo yan. Ang tawag nga din dito sa Sierra Madre backbone of Luzon. Oo, kaya tayo, kasama ng pagdarasal, kasama natin ang Sierra Madre dito, Sir Rueli, tama po ba? Yes po, sir. Okay, so we wish you well. Hindi po biro-biro ito ang sa amin sana nga humina man lang or if at all talagang biglang magbagong isip. At lumayas na lang doon sa karagatan. Oo, umikot na lang. Sir, tanungin ko lang din po, may mga paghahanda po ba tayo para doon sa mga catch basin areas na talagang alam po natin ay iipunan ng maraming tubig? Yes, ma'am. We've identified that Tuguegarao, Alcala, and yung part ng Santa Teresita and Bugay, and yung Abulog and Pamplona. That's where yung mga impounding po talaga ng tubig, ma'am. And coordinated with the local DRMO on their preparations po. What about yung mga eskwelahan po, Sir Rueli, na kailangang maghanda para sa malalakas na mga bagyong katulad nito? Yes, ma'am. Although yung mga schools natin, we've refrained using them as evacuation centers. Ang kadalasang ginagamit na po ng mga local governments natin dito, yung kanilang municipal gymnasiums po,
The same with the barangay, yung kanilang multipurpose hall or gymnasium kung meron sila, ang ginagamit po natin for evacuation. As to classrooms, medyo we're not encouraging our local DRM na doon dalhin yung kanilang evacuees. Opo. Pero kasi sir, 'di ba naalala ko din po nung mga nakaraang taon na nagkaroon din po ng malalakas na bagyo ay na-inundate yung ating ilang mga eskwelahan at kinailangan po na mag-postpone ng matagal dahil naging matindi din yung mga damage sa kanila. Pag ganito po ba kani-kanilang pag-aasikaso? Yes, ma'am. Also, ang kausap natin yung regional officer po na DRR focal ng DepEd on the preparations po ng mga schools natin. Mm-hmm. Opo. And finally, sir, kasi di po ba yung pigatan na inaayos pa po ngayon? Anong preparation natin for this or meron po ba tayong paghahanda? Yes, as for pigatan, ongoing po yung alternative bridge, ma'am, na ginagawa ng DPWH. But so far dun sa rerouting, still the same. Yung mga heavy vehicles like trucks, buses, dun pa rin sila sa Bagaw dadaan. Yung mga light vehicles natin, yung circumferential road pa rin ang dadaanan po nila. Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyong updates, Sir Rueli. Ingat po kayo at makikibalita po kami, sir, pag tumama na po ang bagyong Uwan. Ingat po. Yes, ma'am. Maraming salamat din po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Thank you po. Good morning. Thank you, Sir Rueli. Head ng PDRRMO Cagayan, si Sir Rueli Rapsing.